Hello guys! So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-return ng item sa TikTok para makakuha kayo ng refund. Ayan, so meron ka lang dalawang option para mag-return ng item. It's either self-arrange or drop-off. Okay? Okay, so bigyan ko muna kayo ng idea guys sa dalawa kasi depende kasi sa sitwasyon kung ano yung mas magandang piliin eh. Oo, yung iba kasi mas maganda sa kanila yung self-arrange. Yung iba naman, mas okay sa kanila yung drop-off. Okay? So, pag-usapan natin yung advantage tsaka disadvantage ng self-arrange. Okay? Sa self-arrange, guys, kayo yung mamimili ng courier na pag sesendan nyo ng item. Okay? So, kunwari, ang bahay nyo, mas malapit kayo sa LBC. 'Di ba? Isang kanto lang, LBC na, may LBC na. Adi, mas maganda, doon na kayo mag-send back ng item kung saan kayo malapit. Hindi na kayo mamamasaheros, hindi na kayo mag-drive, gano'n, hindi na kayo magdi-diesel. Ang isa pang maganda sa self-arrange, sila na yung nagpapak ng item. Okay, so kung kailangan lagyan ng pouch, kailangan lagyan ng box, ilagay sa box, sila nang bahala doon. Okay? Ang disadvantage naman ng self-arrange, magpapaluwal kayo. Ng shipping fee. Ibig sabihin, magbabayad muna kayo, papaluwalan nyo. Huwag kayong ma-high blood kasi yung papaluwal, sabi ko nga, paluwal lang eh. Ibig sabihin, ibabalik din naman yung binayad yung shipping fee, ibabalik ni TikTok via voucher. Yung voucher na yun, magagamit nyo rin naman pag shopping ulit sa TikTok. So, ganun. Yun ang disadvantage. Kailangan mo magpaluwal. Kapag self-arrange, yung pipiliin mo. Saka, another disadvantage is, mas matagal yung refund. Pwedeng umabot ng 4 hanggang 5 araw. Parang ano yata parang 5 days yata ako naka-refund nun. So, kung gusto mo yung self-arrange, kunyari, mas malapit ka sa LBC, may malapit na courier sa'yo, kunyari, Flash Express, mga ganyan, ayan lang, tatawid lang ng bahay nyo. Ang papanoorin mong video, ito. Kasi iba yung process niyan. Ito yung video tutorial for self-arrange. Ilalagay ko yung link dito sa my comment section, ha? So, yun yung papanoorin mo. Kasi yung video na to, about drop-off to Sabi ko nga, magkaiba kasi ng process kaya sineperate video ko. Okay? So, kung drop-off naman ang gusto mo, syempre pag-usapan naman natin, ano ba pinagkaiba ni drop-off sa self-arrange? Si drop-off, guys, wala kang option kundi mag-send back sa JNT. JNT lang yung courier. Kung malayo ka sa JNT, disadvantage sa'yo yan. Kagaya ko, malayo ako talaga sa JNT. Pero doon ako nag-send back ng item para makabagawa ko ng video tutorial, ba diba? So, iyon, malayo. Another disadvantage is, kailangan pag dala mo ng item doon, nakapack na. Okay? So, ibig sabihin, kung kailangan na nakabalot na. Kasi, kung ma-observe nyo, sa JNT, usually maraming tao. Maraming nagpapadala, sellers, returns, ganyan. Tapos, so, minsan hindi na nila kayo ma-assist na tutulungan pa kayong mag-pack. Okay? So, yun ang disadvantage. Kailangan kayo, nakapack na yung item, nakaayos na. Papak ng item, madali lang naman yan kahit naman yung pinaka-parcel, kunyari naka-bubble wrap yung item, yung bubble wrap din na ginamit ni seller, yun lang din ang gamitin mo, lagyan mo lang ng tape, gandahan mo lang. Hindi naman ma-sellan din ng JNT. Basta nakita niyang medyo maayos naman, okay na yun. Maganda kasi sa drop-off, wala kayong babayaran. So, hindi kayo magpapaluwal ng shipping fee, as in, no charge. Tapos, another advantage, mas madaling mag-refund. Pagka-scan nila, once na-scan nila yan, sa loob ng isang araw, marireceive nyo na yung refund nyo. Ganon kabilis pag drop-off. Pero sabi ko nga, kung malayo naman kayo sa JNT, diba? Pwede kayo mag-self-arrange. Kunyari, katapat nyo lang yung LBC, tatawid lang kayo, di mag-self-arrange kayo. Pero kung maganda sa inyo yung drop-off, kunyari, medyo malapit lang naman, mag-JNT na lang kayo para makarefund kayo ng mabilis. Simulan na natin yung video tutorial. Ang dami kong sinabi, no? Simulan na natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga pinindot ko, tsaka kung gaano ko kabilis nakarefund. Ayan. Please subscribe to my channel and continue watching. Okay, so i-refund na natin, guys. Punta lang kayo dito sa upper right corner, dyan sa tatlong line na yan. Tapos, punta kayo sa settings and privacy. Sa settings and privacy, punta kayo sa your orders. Click nyo lang. Yan. Okay, tapos punta kayo sa orders. Tapos dito, hahanapin nyo yung order nyo na i-return nyo. So, sa akin natabunan na.
Ayan, ito yung re-return ko yung chinelas or flat sandals kasi mali yung size na binigay sa akin. So, i-click ko lang tong tatlong dot dito sa lower corner. O, request return refund. Click nyo lang yan. Ayan. So, nakalagay dito, so, na-deliver ng July 23 to. So, I can request refund until July 29. So, ayun, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, 1 week kang pwedeng mag-refund. Okay? Yan. Nakikita nyo to, request and refund. Iisa-isahin natin yan. Request and refund. Ito na yung mga reasons, ho. So, you did not receive the parcel. Kapag hindi nyo na-receive ang parcel, guys, hindi kayo magre-return. Syempre, refund lang yun. Wala naman kayo na-receive eh. Pwede nyo i-click yan kung yan ang issue nyo. Ito naman, receive parcel, but some items were missing. Ganon din dito. Refund lang to. Walang return. Kasi nga, may kulang na item. So, wala kayo re-return, no? May kulang lang na item. No longer needed. Hindi ko ina-advise na ito ang i-click nyo kasi very baka hindi i-approve ni TikTok. O pag nagbago lang isip nyo tapos hindi nyo na kailangan, wag nyo i-click yan. Gumawa kayo ng medyo valid na reason. Product doesn't match this description. O pwede yan. Package or product is damaged. Package is defective or doesn't work. Wrong product sent. O, ito yung sa akin. Kasi sabi ko nga, iba yung size na sinend sa akin doon sa order ko. Oo. Kasi dito, size 40 ang order ko. 39 mga bear ang sinend sa akin. Suspected counterfeit. O, pwede rin naman yan. O, click nyo na yung continue kapag okay na kayo dun sa reason kung bakit nyo i-return ng item. So, ayan. Sa akin, wrong product sent. So, dito, i-upload nyo yung images or videos na nakuha nyo. Mas maganda, sabi ko nga mga sisi ko, mas maganda kung nag-video kayo ng unboxing video. Pero kung wala, okay lang kahit pictures, ha? Ayan, so ina-upload ko na yung unboxing video ko. Ito. At saka yung dalawang pictures na nagpapatunay na ano naman talaga, mali naman talaga yung binigay na item. Oo. Okay, so lagay natin yung reason. I ordered size 40 but they sent me size 39. I would like to make a refund. They gave me the wrong size. Okay, so i-click na natin tong continue. Okay, so sabi ko nga sa inyo, dalawa yan. Pwede kayo mag-self-arrange, pwede kayo mag-drop off. Okay, guys, meron akong video about self-arrange. Okay, di ba sinabi ko na yan earlier? Kung gusto nyo ng self-arrange, meron akong specific video para doon. Kung saan pumunta ako sa LBC, nagbayad ako, ando doon, step by step, kung ano yung ginawa ko. Kung gusto nyo naman ng drop-off, pwede kayo dito sa JNT. Ito yung gagawin natin kasi ngayon. Drop-off. Okay? So, i-click lang natin yan. Then, click continue. Okay, so ito na yung refund method natin, yung drop-off, yung pinili natin via JNT yan, guys. Tapos, itong refund method. Okay? So, ako kasi binayaran ko siya via GCash. So, GCash na automatic lalabas dito. Kapag COD kayo, pag lagi kayong COD mga sis, lalabas naman dyan. Tatanungin kayo ng GCash account or bank account. Okay? So, dun i-refund yung pera. So, i-click na natin yung submit. Okay, after the request is approved, bring the item to the drop-off location within 5 days to return or the request will be canceled. Okay, so kailangan daw i-return pag na-approve na after 5 days, ha? Okay, got it. Okay, guys, so may nakalagay dito, awaiting return. Oo, ibig sabihin approve. Ngayon ko lang ni-request, okay? As in, kare-request ko lang, minutes pa lang, pero approve na. Oh, kasi may awaiting return na eh. Oh, nakalagay request initiated. Okay, approved by TikTok. Okay? So ito yung instruction, guys. Nakalagay dito, choose drop-off location. JNT, ha. A representative will use the QR code below to print your return label. If you prepare, print and attach the return label before drop-off. So guys, kung wala kayong printer sa bahay, papakita nyo yung QR code. Sila na magpiprint ng waybill. Okay? Pero, kung meron kayong printer, I would advise i-print nyo na para hindi kayo ma-hassle. Ito siya. Ayan.
Oh. Ayan, so pinako na yung item. May bubble wrap kasi ako sa bahay, so binubble wrap ko na. Pero pwede kahit yung pouch lang, ha? Okay, so ito yung JNT Plaridel dito sa amin. So, prinesent ko lang yung QR code kanina, tapos sila na yung nagprint ng waybill. Tapos, binigyan pa nila ako ng pouch. So, ganun lang kadali, wala akong binayaran. Tapos, within the day is na-refund na rin yung binayaran ko. Automatic pumasok sa aking GCash account. So, ayan yun. So, salamat po sa panonood and please subscribe to my channel. Thank you!